Life After Prison. By Silence You. Kabanata 2401 hanggang 2410. Ang balita ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa mga halimaw na nakapaligid kay Drake, na ikinagulat nilang lahat. Sa simula ay inasahan ni Leigh ang isang magandang balita nang makita niyang inabot ni Drake ang pendant sa baywang nito, ngunit ang katotohanan ay mas malala kaysa sa anumang inaakala niya. Bawat isa ay nagpahayag ng kanilang hindi paniniwala sa kani-kanilang paraan. Hindi pwede yan. Imposible yan. Pero si Damian ay isang perfect stage level 6 Paragon. Tanging ang mga tagapagmana ng Paragon at mga tagapagmana ng Divine ang makakalaban niya. Paano magagawa ng isang practitioner na 2 antas ang mas mababa sa kanya ang ganoong kagaling? Paano nangyari ito, kamahalan? Kamahalan, ako po. Ang lalaking pinakamalapit kay Drake ay isang perfect stage level 6 Paragon na mas matangkad kaysa sa lahat. Tumingin siya kay Drake nang may pagtataka at nagtanong. Totoo ba iyan, kamahalan? Kumunat ang noo ni Drake. Tumanggo siya at saka umiling nang may panghihinayang upang ihatid ang malungkot na balita. Babalik din sina Arjen at ang iba pa sa lalong madaling panahon. Walang duda na patay na si Damian. Gayun din, nagduda si Drake sa mensaheng natanggap niya, ngunit ang 2 tauhan na ipinadala niya upang sumama kay Damian at harapin si Severin ay nagbigay ng kanilang direktang salaysay ng sitwasyon ng detalyado. Ang ebidensya ay nagtulak kay Drake na tanggapin ang malupit na katotohanan. Isang sama-samang pagkabalisa ang bomb alot sa lahat habang pinagmamasdan nila ang reaksyon ni Drake. Ang hindi inaasahang pagkamatay ni Damian sa kamay ng isang level 4 Paragon tulad ni Severin ay hindi maintindihan. Sa teorya, ang isang level 6 Paragon ay walang problema sa pagharap sa isang level 4 Paragon dahil sa malaking pagkakaiba sa kanilang lakas. Bukod dito, ang maladregoid na pangangatawan ni Damian ay higit pa sa mga ordinaryong practitioner sa kanyang level, at maituturing na isang espiritual na kayamanan. Ang nakakagulat na pagbabago ng mga pangyayari ay nag-iwan sa lahat ng nalito, lalo na si Leigh, na ang mga pupil ay marahas na lumiit habang ang kanyang mga mata ay napuno ng takot. Ang pagkamit ng isang level 4 Paragon ng tagumpay laban sa isang level 6 Paragon ay tunay na walang katulad sa loob ng Blue Realm. Ang ganitong tagumpay ay halos pantasya, kahit na sa loob ng Bordere Pasa o ng Ancestral Forbidden Zone. Habang ang lahat ay nakikipagbuno sa kanilang pagkamangha, ang 2 practitioner na sumama kay Damian ay lumabas mula sa isang bitek sa kalawakan. Ang dalawa ay walang iba kundi sina Arjen at Amit, at ang kanilang mga ekspresyon ay puno ng takot at takot. Nahirapan ang matangkad na lalaki kanina na unawain ang pagkamatay ni Drake sa kamay ng isang level 4 Paragon na tulad ni Severin. Lumapit siya at nagtanong. Paano nangyari iyon? Isang tagapagmana ba ng Paragon o isang katulad na makapangyarihang kababalaghan ang sumalakay kay Damian? Hindi niya ito kapanipaniwala, at tiningnan ang balita ng may malaking pag-aalinlangan. Malungkot ang ekspresyon ni na Arjen at Amit habang papalapit kay Drake. Pinatay siya ni Severin. Ano? Gulat na sagot nito. Mahirap intindihin ang pagkamatay ni Damian sa kamay ni Severin. Kahit na si Drake, bilang prinsipe ng mga Dragonoid, ay pinakamataas ang ranggo sa 8 Monsteroid clan ng Funlight, ang mga tagapagmana ng iba pang 7 clan ay mga level 6 Paragon din. Para sa mga Monsteroid, ang mga iyon ay itinuturing na mga heritage kababalaghan. Sa nakalipas na 100 taon, si Drake ay lumitaw bilang isang kahangahangang figure sa mga Dragonoid, dahil naabot niya ang level 7 level Paragon bago tumuntong ng 30 taong gulang. Nagising na may dugo ng gininto ang dragon, hinanggad niyang maging isang Monsteroid Celestial, dala ang mga pag-asa ng Funlight para sa mga Monsteroid. Ang pabago-bagong ekspresyon ay nagresulta rin sa malungkot na disposisyon ni Drake. Hindi niya maisip na pinatay ng isang level 4 Paragon ang taong pinapante niya para patayin sila. Malamang na kumakalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Damian sa buong Starry Sky Battlespace. Masama na nga na hindi nakamit ang kanyang layunin, at ang mas nagpulala pa rito ay ang posibilidad na ang mga Monsteroid ay nagiging paksana ng pangungutya. Kasunod ng mga kaisipang iyon, ang kanyang gwapong mukha ay dumilim dahil sa malamig na determinasyon.
Ang kanyang mga titig ay may bahid ng balak na pumatay habang tinatanong niya ang dalawang lalaking nasa harap niya. Ipaliwanag mo sa akin kung paano nagawang patayin ni Severin si Damian. Isinalaysay ni na Arjen at Amit ang mga pangyayari ng detalyado, mula sa pagdating ni Damian sa Merrick at ang kasunod na nakamamatay na engkwentro. Isang kayamanang espiritual na may mataas na kalidad at isang banal na pamamaraan na binubuo ng espiritual na apoy. Namula ang mukha ni Drake nang marinig ang impormasyon. Hindi naman siya maliit na bata kung ganoon. Para sa isang level 4 Paragon, ang pagkatalo sa isang tulad ni Jerry ay maituturing ng isang kahanga-hangang gawa, sa kabila ng antas ng tagumpay ng nagwagi. Marami sa mga prodigy na pumasok sa Starry Sky Battlespace ang kayang makamit ang tagumpay ng paglampas sa mas matataas na antas sa labanan. Gayunpaman, kapag ang tagumpay ng isang tao ay umabot na sa mga huling yugto, ang pagkamit ng gayong gawa ay magiging napakahirap. Gayunpaman, nagawa ni Severin ang hindi maiisip. Alam agad ni Drake na si Severin ay hindi isang ordinaryong individual, maaaring mayroon siyang pambihirang pagkakakilanlan, o may itinatagong sikreto. Habang naaalala niya ang sinabi ni Lei tungkol sa nawawalang mapa, ang kanyang mukha ay naging malungkot at ang kanyang mga mata ay namulan na may naghihiganting kislap. Nakuha kaya niya ang naiwan ng misteryosong cultivator ilang siglo na ang nakalilipas. Hindi na nanatiling walang kibo si Drake matapos malaman na ang bagay na ito ay may kinalaman sa mga token ng Starry Ancient Palace. Sinulyapan niya ang mga cultivator sa paligid niya at malamig na nagtanong. Mayroon bang gustong kumuha ng mapa para sa akin? Ang mga monsteroid cultivator malapit kay Drake naging tahimik. Tila isang napakahirap na gawain ang pagtalo kay Severin, lalo na matapos malaman na napatay na si Damian. Dahil sa takot na harapin ang sarili nilang kamatayan, walang nang-ahas na magboluntaryo. Nang makita ang pag-aatubili ng lahat na tanggapin ang alok, lalong sumama ang ekspresyon ni Drake. Huminga siya ng malalim at pinigilan ang galit na namumuo sa loob niya. Dahil abala sa pag-unawa sa mismong asensya ng espasyo sa loob ng mga bitek, hindi niya kayang ibaling ang kanyang atensyon sa ibang lugar. Dahil nagising ang Golden Dragon Bloodline, si Drake ay nagtataglay ng isang divine technique na nakaugnay sa espasyo, kaya kinailangan niyang magsanay sa pamamagitan ng pagdama ng mga spatial fragments sa loob ng mga bitek sa kawalan. Gayunpaman, ang mga token ng Starry Ancient Palace ay nangangailangan ng mabilis na aksyon, at hindi basta-basta hahayaang mawala sa kanya ni Drake ang pagkakataong ito. Kung ganoon, gawan mo ako ng pabor at ipahayag na kung sino man ang tumalo kay Severin ay tatanggap ng karangalan ng ating mga angkan. Haharapin ko ang nagpapanggap na ito kapag lubos ko nang naunawaan ang daan ng kalawakan at nasanay ang aking mga pamamaraan. Magalang na tumugon ang mga demonyo sa paligid niya. Oo, bagamat hindi sila handang makipaglaban kay Severin, ang pag-isyo ni Drake ng Orden ay umani ng lubos na pagsang-ayon mula sa kanila. Si Lei, sa partikular, ay umaasa pa rin na mababawi ni Drake ang mapa ng angkan ng Sorrow. Bilang pangunahing prodigy ng mga angkan ng Sorrow, naunawaan niya ang potensyal na koneksyon nito sa Starry Ancient Palace. Ang Starry Ancient Palace ay naglalaman ng pinakamahiwagang kayamanan sa Starry Sky Battlespace, at nababalitang may hawak na susi sa pag-akyat sa langit. Ang pagkamatay ni Damian ay nakaapekto rin sa kanya, at nakaramdam siya ng agarang pangangailangan para sa resolusyon. Naaalala pa rin niya ang masasakit na salitang binigkas niya kay Severin noong hinahabol niya si Spencer. Sa ibang lugar, sa Polaris na puno ng buhay, magalang na nakatayo si Blake sa tabi ng isang binata at gwapong lalaki, na nakasuot ng puting damit na pinalamutian ng mga disenyo ng dragon at phoenix. Isang gintong korona ang humahawak sa nakatali na buhok ng binata ng may maharlikang kagandahan. Taglay ang matatalim na mata at isang aura na naglalabas ng kapangyarihan, nakatayo ang binata sa ere. Ang espasyo sa paligid niya ay tila nabaluktot ng kanyang kakilakilabot na presensya, na parang nahihirapan itong labanan ang kanyang aura. Ang destinasyon ng kanyang grupo ay ang planetang mayaman sa buhay sa unahan, ngunit isa sa mga Menzi ang lumapit na may takot na ekspresyon. Young Master. May mali. Sinulyapan ni Blake nang may pagkainis ang biglaang pag-uusap ng disipulo at nagtanong. Bakit ka babalisa? Napasinghap ang disipulo.
May balita mula sa Merrick. Matapos makabawi ng loob, ipinarating niya ang nakababahalang mensahe. Base sa nabalitaan namin, pinatay ni Severin si Damian. Ano? Si Blake, na tila hindi makapaniwala, ay sumugod sa disipulo at nagtanong. Ulitin mo nga sinabi mo. Habang isinasalaysay ang kwento, si Blake at ang iba pang mga tao ay naiwan sa katahimikan na gulat. Maging si Algernon, ang banal na tagapagmana ng mga Menzi, ay nagulat din gaya ng iba. Huminga ng malalim si Algernon at nagtanong. Hindi ba't si Damian ay isang level 6 Paragon? Bumalik sa dati si Blake at tumango. Oo, oo. Sinanay niya ang kanyang katawan sa lakas ng isang tunay na dragon, at ang kanyang lakas ay walang kapantay sa mga ordinaryong katapat. Napanganga si Algernon, at sa wakas ay nahawakan niya ang kahangahangang kapangyarihan ni Severin sa unang pagkakataon. Nakilala niya si Severin dati dahil lamang sa impormasyon tungkol sa espiritual na kayamanan na taglay ni Severin. Gayunpaman, hindi niya masyadong minamataas ang isang level 4 Paragon tulad ni Severin. Bilang banal na tagapagmana ng mga Menzi, mas nakatuon si Algernon sa mga level 7 o level 8 Paragon tulad ng mga tagapagmana ng Paragon ng Midland, mga supling ng East Plain, mga anak ng North Sea, mga barbaro, mga monghe ng West Region, at ang iba't ibang kababalaghan mula sa masasamang practitioner o mga monsteroid. Sa una, walang interes si Algernon kay Severin, kahit na isiniwalat ni Blake ang pagkakaroon ni Severin ng isang espiritual na kayamanan at nag-isyo ng utos na patayin si Severin. Itinuring lamang niya ang mga aksyon ni Blake na hindi maingat, dahil magreresulta lamang ito sa hindi sinasadyang pagpapahusay ng reputasyon ni Severin sa mga Menzi. Kalaunan, ang katapangan ni Severin sa pagudyok sa mga Burke at pagpuksa kay Halbert ay nakakaintriga kay Algernon, at ang pangalan ni Severin ay mas lalong magiging sanhi ng pag-usbong ng mundo sa pagkamatay ni Damian. Kawili-wili. Isang level 4 Paragon ang pumatay sa isang level 6 Paragon. Ang mga monsteroid ay malamang na dumanas ng matinding kahihiyan. Sabi ni Algernon nang may malalim na ngiti. Bagamat nakakaintriga ang sitwasyon kay Algernon, si Blake naman ay nakipagbuno sa takot. Hindi niya malilimutan kung paano niya isiniwalat ang pag-aari ni Severin ng elite quality spiritual treasure. Kung sakaling magkimkim ng sama ng loob si Severin laban dito, wala siyang tsansa kung magdesisyon si Severin na gumanti. Total, isa lamang siyang level 5 Paragon, at nakapatay na si Severin ng isang level 6 Paragon. Habang humihinga ng malalim, ikinwento ni Blake kay Algernon ang mga pang-aasar ni Severin laban sa mga monsteroid. Nang malaman niyang maaaring may kaugnayan si Severin sa Starry Ancient Palace, nagningning ang mga mata ni Algernon sa kasakiman. Base sa reaksyon ng mga monsteroid, medyo naniniwala akong maaaring totoo iyon. Nagmuni-muni siya. Ang interes na ipinakita ni Algernon ay nakapukaw ng malalim na reaksyon mula kay Blake. Ang Starry Ancient Palace ang kanilang pinakamahalagang target sa loob ng malawak na Starry Sky Battle Space. Ang mga papasok ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maibunyag ang mga sikreto sa pag-akyat sa landgate. Hindi maaaring palampasin ang pagkakataong ito, lalo na kung isasaalang-alang ang kanilang kamakailang kahihiyan sa mga kamay ni Severin. Maingat na nagtanong si Blake. Dapat ba tayong maglunsad ng anumang aksyon? Kamakailan lamang ay nakabangon si Severin mula sa isang nakapapagod na labanan, kaya maaaring paniwalaan na ang kanyang estado ay nasa pinakamahina at pinakamahinang kalagayan nito. Naniniwala si Blake na ito ang tamang pagkakataon upang ibigay ang pangwakas na dagok kay Severin, dahil si Algernon ay isang level 7 Paragon. Ang pagpatay kay Severin ay magbibigay daan sa kanila na makuha ang espiritual na kayamanan ni Severin pati na rin ang mapa na ninakaw ni Severin mula sa mga monsteroid. Nahalata ni Algernon ang kasabikan ni Blake ngunit humiling siya bilang pagtutol. Hindi natin kailangang gawin yan, kahit hindi pa sa ngayon. Ang mga monsteroid ay lubos na napahiya matapos ang pagkamatay ni Damian, at walang dad ang hihingi sila ng ganti sa pamamagitan ni Drake. Dapat na maghintay na lang tayo at obserbahan kung paano mangyayari ang mga bagay-bagay. Kasabay nito, sa Eternal Planet, isang sinturon ng meteorite na nagliliyab sa umaagos na magma ang naghanda ng entablado para sa ibang eksena. Si Wenzel,
ang banal na tagapagmana ng mga Burke, ay nakatanggap ng nakakagulat na balita ng tagumpay ni Severin laban kay Damian. Nagkimkim ng matinding hinanakit ang mga Burke kay Severin, lalo na matapos mapatay ang nakababatang kapatid ng mga Wenzel na si Jerry. Inaasahan na nila na magtatagumpay ang mga monsteroid, ngunit ang resulta ay kabaligtaran. Isinumpa niya ang mga monsteroid. Kalokohan. Paano nagawang patayin ng isang level 4 Paragon ang isang level 6 Paragon? Hindi pa ito nangyayari. Malinaw na nalungkot si Wenzel sa nangyari. Marahil isang level 7 Paragon lamang ang makakapigil sa kapangyarihan ni Severin. Sa kabila ng pagnanais ni Wenzel na maghiganti, nag-atubili siya dahil sa palagay niya ay mas apurahan ang paghahanap sa Starry Ancient Palace. Nagbigay siya ng direktiba sa kanyang mga tauhan at sinabing, "Sabihin mo sa mga kapwa natin miyembro ng angkan na direktang magulat sa akin kapag natuklasan nila ang anumang bakas ng kinaroroonan ni Severin." Ang mga katulad na sentimiento ay umalangaw sa iba pang pangunahing puwersa sa Blue Realm, maging ito man ay mula sa mga lupain na kinatatakutan ng Midland, mga pamilyang East Plain, mga monghe ng West Region, o mga monghe ng North Sea, ang mga barbaro. Kumalat ang balita tungkol sa pagkamatay ni Damian sa kamay ni Severin sa buong Starry Sky Battle Space, at tila si Severin lang ang tanging pangalan na namutawi sa bibig ng lahat. Habang nagsisimulang unawain ng lahat ang nangyari, tila may naganap na pagbabago sa bawat isa sa tatlong planeta. Umalangaw ang pagkabigla at kawalan ng paniniwala, at walang makakaintindi kung nasaksihan ba nila ang pagpatay ng isang level 4 Paragon sa isang level 6 Paragon. Malapit sa puwang sa gilid ng Eternal Planet ay isang napakalaking espada na nakaunat sa kalangitan. Ang mahabang espada ay matayog na nakausli sa kalupaan, at mahigit 12 ng mga batang disipulo ang nakasakay dito. Bawat isa ay nagniningning sa espiritual na liwanag at naglalabas ng isang kakilakilabot na aura. Ang kanilang pinuno, ang gwapong batang si Francis, ay may nakasabit na isang maliit na gourd na kasing laki ng palad sa kanyang bewang. Nakatitig siya sa bitek ng kawalan at pinagmamasdan ang hindi mabilang na mga elemento na marahas na lumalabas. Paminsan-minsan, itinataas ni Francis ang gourd at ininom ng malakas bago ipagpatuloy ang kanyang marangal na paghihintay para matapos ang pagsasanay ng kanyang mga kapwa-disipulo. Ang kanyang plano ay pumunta sa susunod na lokasyon sa Eternal Planet upang maghanap ng mga kayamanan. Bigla, ang tahimik na tanawin ay nag-ambala ng isang bulalas. Patay na si Damian. Kasunod ng bulalas, lahat ng mata ay nabaling sa isang disipulo mula sa Grundy Uno Sacred Land, na may hawak na plaque ng mensahero at may gulat na ekspresyon. Ang bulalas ay humalangaw na parang isang bomba na nag-iwan sa mga disipulo ng Grundy Uno Sacred Land na nanlaki ang mga mata sa gulat. Nakakabaliw yan. Hindi ko inaasahan na si Severin pala ay magiging sapat na malakas para patayin si Damian. Hahaha. Napahiya ang mga monsteroid. Kamangha-mangha. Ang gawa pa lang niyan ay karapat-dapat na siyang maging kahanga-hangang nilalang ng ating nasasakupang sekta. May bali-balitang ang mga monsteroid ay labis na nabigla at hindi makapagsalita. Sinulyapan ni Francis ang kanilang mga gulat na ekspresyon at naguguluhang lumapit sa kanila. Anong nangyayari? Agad na ikinwento ng isang disipulo ang nakakagulat na pangyayari. Ang ilan sa mga disipulo ng Grundy Uno Sacred Land ay palihim na minanmanan si Severin, dahil isa siyang kababalaghan ng Grundy Uno Sect, na siya namang nasasakupan nilang puwersa. Ang tumataas na katanyagan ni Severin sa Starry Sky Battle Space ay nakakuha ng kanilang atensyon, at marami ang natarante sa balita na ipinadala ng mga monsteroid si Damian upang tugisin siya. Sa sandaling iyon, pinag-usapan ng mga disipulo ng sagradong lupain kung dapat ba silang makialam at iligtas si Severin. Ang ilan ay bumoto pabor dito, dahil isa pa rin sa kanila si Severin. Gayunpaman, ang iba ay tumanggi sa ideya, naniniwalang si Severin ay, sa mahigpit na pagsasalita, hindi pa isang formal na disipulo. Nag-away ang mga paksayon, at walang sino man ang nakarating sa isang pinagkasunduan. Matapos malaman na si Damian ang inatas ang patayin si Severin, si Francis, bilang pinuno ng koponan at isang unang ranggo na miyembro ng Grundy Uno Sacred Land, ay nakaramdam ng simpatiya kay Severin nang malaman iyon.
Si Damian ay isang kilalang kababalaghan sa Blue Realm na ang lakas bilang isang perpektong level 6 Paragon ay halos kapantay ng kay Francis. Kaya naman, naniniwala si Francis na si Severin ay nahaharap sa isang mabigat na hamon. Laking gulat niya nang makaligtas si Severin at umabot pa sa puntong pinatay niya si Damian. Nang malaman ni Francis ang buong kwento at ang kasunod na pabuya na inilabas ng mga monsteroid, nanlaki ang mga mata niya. Napaisip siya sa sarili. Inutusan ako ng sekta na alagaan ang lalaking ito, pero mukhang hindi niya kailangan ng proteksyon ko kung tutuusin ang mga nagawa niya. Dahil sa pagkaunawang iyon, lalong lumalim ang kuryosidad ni Francis tungkol kay Severin. Nakakagulat ang mga naunang tagumpay ni Severin laban sa mga level 5 Paragon tulad nina Jerry at Halbert, kahit na level 3 pa lamang siya. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang makakapantay sa nagawa ni Severin na pagpatay kay Damian. Ang isang kababalaghan na tulad ni Francis ay ituturing lamang ang level 5 Paragon bilang isang minimum threshold. Lahat ng nasa ibaba ng level 5 ay walang kwenta. Maaaring kahanga-hanga sina Jerry at Halbert, ngunit ang kanilang lakas sa pakikipaglaban ay hindi hihigit sa isang level 5 Paragon. Nalaman din ni Francis mula sa ibang lugar na si Severin ay nagtataglay ng isang elite quality spiritual treasure, na sa mga desperadong pagkakataon ay maaaring gamitin upang patayin ang isang tao na mas mataas ng 2 antas. Maaaring nakakagulat ang tagumpay ni Severin laban kina Jerry at Halbert, ngunit itinuring ito ni Francis na hindi gaanong mahalaga. Gayunpaman, ikinagulat ni Francis ang pagkamatay ni Damian. Bilang unang miyembro sa pagkakasunod-sunod ng mga ranggo sa loob ng Grundy Uno Sacred Land, hindi pa niya personal na nakalaban si Damian ngunit marami siyang alam tungkol sa Dragonoid Prodigy, si Damian. Sinasabing ang katawan ni Damian ay napakalakas, at puno ng sigla at dugo ng dragon na higit na nalampasan nito ang mga practitioner na nasa parehong antas. Hindi kalabisan na sabihin na ang kanyang nakamit lamang ay higit pa sa nakakatakot na sapat upang mag-iwan sa maraming tao sa kawalan ng pag-asa. Gayunpaman, matagumpay na nakabawi si Severin sa pagkamit ng isang level 4 Paragon. Labis na nagulat si Francis. Sa sandaling iyon, isang disipulo ang tumayo at nagsabi. Nakarinig ako ng mga bali-balita na hinahabol ng mga monsteroid si Severin ay dahil inagaw niya sa kanila ang isang mapa. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na malamang na si Severin ang may hawak ng token ng Starry Ancient Palace. Ang ideyang ito ay pinaghihinalaan na noon pa mang ipadala ng monsteroid si Damian upang habulin siya, at lalo lamang itong pinatibay ng itaas nila ang pabuya para kay Severin kasunod ng pagkamatay ni Damian. Matapos ang ilang detalyadong investigasyon, nalaman ng lahat ang tungkol sa paghabol ni Lay kay Spencer. Ang tanging bagay na maaaring magdulot ng digmaan sa monsteroid sa ganitong paraan ay ang token ng Starry Ancient Palace. Marami ang dumating sa parehong conclusion matapos maunawaan ang buong kwento. Pagkatapos ay bumulong si Francis sa kanyang sarili. Kung gayon, tungkol ito sa mabituing sinaunang palasyo. 7 token ang kilala sa ngayon. Batay sa kasalukuyang kalagayan, si Drake ay nagmamay-ari ng isang piraso, ang Grundy Uno Sacred Land. Isa pa, habang ang natitirang 5 ay nasa kamay ng West Region, North Sea, Floating Light Sacred Land, Primordial Sacred Land, at East Plains. Dinkles. Tuwang-tuwa si Francis nang malaman niyang maaaring may token si Severin para sa Starry Ancient Palace. Naglalaman ito ng pagkakataong maging isang celestial at isa ring mahalagang layunin ng lahat ng makapangyarihang puwersa sa Blue Realm. Ang mga makakapasok sa Starry Ancient Palace ay maaaring magkaroon ng pagkakataong maging isang celestial. Ito ay magiging isang pag-uulit ng nagawa ng misteryosong practitioner na iyon daan-daang taon na ang nakalilipas. Ang maalamat na figurang iyon ay nakamit mula sa pagiging Paragon patungo sa pagiging Supreme Paragon sa loob lamang ng ilang dekada at sa wakas ay umakyat upang maging isang celestial. Tahimik na naisip ni Francis sa kanyang sarili. Kailangan kong makilala ang bago kong junior balang araw. Kung mayroon siyang token, may pagkakataon tayong makipagtulungan. Sumulyap si Francis sa 2 kalapit na disipulo at sinabing, "Plano kong pumunta sa Merek. Kumusta ka naman?" Tila naunawaan ng binata na may matipunong anyo at may antas ng pagiging isang level 6 Paragon ang nasa isip ni Francis.
Umiling siya at ngumisi. Malaya kang gawin iyon kung gusto mo. Hindi ako sasama. Isa pang disipulo, si Tihan Tin, ay nag-isip sandali at nagkomento ng may pagtutol. Hindi pa nga siya nakapasok sa Grundy Uno Sacred Land, pero ang dami na niyang ginagawang gulo para sa atin. Kahit patayin niya si Damian, kailangan pa rin niyang daanan si Drake. At mukhang hindi pa gumagawa ng aksyon si Drake. Bagamat bahagi si Tihan ng grupong inayos upang pamunuan ang pangkat ng Grundy Uno Sacred Land, hindi niya maintindihan ang mga intensyon ni Francis. Nalaman lang ni Francis ang potensyal na pag-aari ni Severin ng Starry Ancient Palace Token at tila nakapagdesisyon na siya sa isang kolaborasyon, ngunit nadama ni Tihan na hindi pa maituturing na tunay na disipulo ng Grundy Uno Sacred Land si Severin kaya hindi niya nararapat ang ganitong kilos. Ayon sa kanilang katayuan, dapat si Severin ang unang makipag-ugnayan, kaysa hayaang hanapin siya ng isang senior. Malakas ang pagmamalaki ni Tihan. Nagsanay siya sa Grundy Uno Sacred Land nang wala pang 30 taon, ngunit taglay na niya ang Warlord Constitution. Nakapatay siya ng isang level 5 beast habang mas mababa sa 2 level, at ang diwa ng labanan ay dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang kanyang reputasyon ay kayang patahimikin kahit ang isang umiiyak na sanggol. Nang banggitin ni Francis si Severin, tila hindi masyadong optimistiko si Tihan at itinuring si Severin na isang manggugulo. Ang pagre-recruit ng mga ganitong manggugulo sa sagradong lupain ay malamang na magdudulot ng kaguluhan sa hinaharap. Bilang isang disipulo ng Grundy Uno Sect, hindi nagsikap si Severin na makipagkita sa mga taga-Grundy Uno Sacred Land matapos makapasok sa Starry Sky Battle Space. Itinuring iyon ni Tihan bilang isang kawalang galang, kaya napilitan siyang magsalita matapos marinig ang balak ni Francis na hanapin si Severin. Pagkatapos magsalita ni Tihan, isang matangkad na binata na nagngangalang Chilwell sa malapit ang umiling at sumang-ayon. Maaari ka nang magpatuloy kung nais mo, Francis. Pareho kami ng pananaw ni Tihan. Si Severin ay tutugisin ng mga monsteroid sa hinaharap, at hindi siya nakatanggap ng wastong paggalang mula sa atin matapos niyang hindi bisitahin ang ating mga disipulo. Sa kanyang palagay, ang isang disipulo lamang na isang level 4 Paragon ay hindi sulit na magdusa upang magpakumbaba at humingi ng kooperasyon. Umiling si Francis habang pinagmamasdan ang nagkakaisang paninindigan ng kanyang dalawang nakababatang kapatid, na pumipigil sa anumang karagdagang pag-uusap. Naramdaman niya ang isang hindi masabi at isang hindi natugunan na pag-aalala tungkol sa pagiging banta ni Severin sa kanilang posisyon. Wala sa kanila ang magpapakita ng anumang interes kay Severin, at malamang na wala silang pakialam kahit na malaman nila ang katayuan ni Severin bilang isang bagong nakababatang disipulo. Gayunpaman, ang magkakasunod na tagumpay ni Severin laban kina Halbert, Jerry, at maging kay Damian ay nagpalakas sa kanyang reputasyon. Mabilis din na lumakas ang kanyang lakas, at nagdulot ng isang nakikitang banta sa kanilang katayuan. Sa loob ng Grundy Uno Sacred Land, ang kakulangan ng mga disipulo nitong mga nakaraang taon ay nangangahulugan ng kakulangan ng mga individual na may kakayahang higaitan sila. Ang posisyon ng tagapagmana ng Paragon ay nanatiling hindi inaangkin, at 5 magkakasunod na disipulo lamang ang umiiral. Gayunpaman, ang bawat isa sa 5 ay ipinagmamalaki ang Perfect Stage Level 6 Paragon na nakamit, kung saan ang kanilang husay sa pakikipaglaban ay kapantay ng mga banal na tagapagmana at iba pang mga tagapagmana ng Paragon sa karamihan ng mga ordinaryong sagradong lupain. Isang lihim na ang 5 sa kanila ay nag-aagawan para sa posisyon ng tagapagmana ng Paragon. Dahil naipakita na ni Severin ang kanyang lakas, maaaring maging isang sequential disciple siya at maging kanilang kakilakilabot na kakompetensya pagpasok sa Grundy Uno Sacred Land. Sina Tihan at Chilwell ay hindi sabik na makipagtulungan sa isang potensyal na karibal, na mauunawaan naman dahil sa mga pangyayari. Matapos pigilan ang mga iniisip na iyon, sumulyap si Francis kay Tihan at sinabing, "Kung gayon, maghihiwalay na tayo ng landas. Naway matagumpay kang makapasok sa mabituing sinaunang palasyo." Pagkatapos ay inutusan ni Francis ang kanyang grupo ng mga disipulo na sumama sa kanya. Lumipad sila sa himpapawid at pagkatapos ay naglaho sa isang nagniningning na bahaghari ng liwanag. Nang umalis si Francis, napangisi si Tihan. Masyado siyang pabigla-bigla.
Sa tingin ba niya talaga ay ganoon kadaling mahanap ang token ng Starry Ancient Palace? Kumunot ang noo ni Chilwell at saka ngumiti pa. Maaaring makabubuti ito para sa atin. Kung wala siya, mas marami sana tayong makukuhang pagkakataon. Kahit papaano, hindi natin kailangang makihati sa mga napala natin. Humagalpak ng tawa si Tihan. Doon sa Merrick, nakaupo si Severin nang nakakross ang mga paa at ibinuhos ang sarili sa pagmumuni-muni upang gumaling mula sa kanyang mga panloob na pinsala. Nanatili siyang walang malay sa epekto ng paro-paro na dulot ng kanyang nagwagi kay Damian sa Starry Sky Battle Space. Ang kanyang mga aksyon ay nakakuha ng atensyon mula sa lahat ng kilalang puwersa sa Blue Realm, lalo na kay Francis mula sa Grundy Uno Sacred Land na, sa isang pambihirang hakbang, ay isinantabi ang kanyang posisyon at katayuan upang hingin ang kooperasyon ni Severin. Itinoon ni Severin ang kanyang banal na pandama sa kanyang sentro ng enerhiya, at pinigilan niya ang kanyang hininga habang masigasig na isinasagawa ang mga galaw ng pagsasanay. Ang espiritual na enerhiya mula sa paligid ay nasisipsip, at ang maputlang mukha ni Severin ay nagsimulang magkaroon ng isang mapula-pulang bahid matapos ang pagod mula sa labanan kanina. Habang nakatingin siya sa kanyang halos nauubos na sentro ng enerhiya, hindi mapigilan ni Severin ang mapangiti ng may pag-aalala. Masyado kong pinilit ang sarili ko. Kahit natalo ko ang kalaban ko, matatagalan pa bago gumaling ang mga pinsala ko. Naging isang kakilakilabot na kalaban si Damian dahil sa katawan ng dragon. Para mapatay si Damian, kinailangan gamitin ni Severin ang kanyang elite quality na Sky Soil Zenith at tatlong trump card Divine Techniques, ang Chaotic Sword Shadow, ang Lotus Divine Attack, at ang Stellar Punch. Kahit noon, halos hindi pa rin nagagapi ni Severin ang kakilakilabot na lakas ni Damian. Kung isa lamang siyang ordinaryong level 4 Paragon, magiging abo na sana siya. Nang mapigilan ang paglala ng mga pinsala, dahan-daang iminulat ni Severin ang kanyang mga mata. Nagtanong si Spencer, na nagbabantay sa kanya. Kumusta ka na ngayon? Tila nakahinga ng maluwag si Kali nang magtanong siya. Malala ba ang mga pinsala mo, Severin? Kailangan mo ba ng gamot? Nagawa ko ng pigilan ang paglala nito. Kalmadong panatag ni Severin matapos maobserbahan ang kanilang nag-aalalang ekspresyon. Gumanda sina Kali at Spencer nang mapagtanto nilang si Severin ang kanilang naging tagapagtanggol. Sa lawak ng Starry Sky Battle Space, ang paggamit ng Level 3 Paragon at Level 2 Paragon ay hindi sapat ang tibay para mabuhay. Kahit ang biglaang bug zone ng Nine Heavens Gale ay maaaring magwasak sa kanila, sabi ni Kali. Kung ganoon, dapat kang magpatuloy sa pagmumuni-muni habang tayo ay nagbabantay. Pagkatapos ay umakyat siya sa ere at nagtalaga ng isang depensibong pormasayon. Mabuti na lang at napalayo ang lahat kay Merrick dahil sa naunang labanan. Sina Severin, Kali, at Spencer na lamang ang natitira. Nang makita ni Severin na inaayos ni Kali ang pormasayon, tumanggo siya at agad na kumuha ng tableta para inumin ito. Ang dalisay na kapangyarihang panggamot ay nagpasigla sa kanyang halos naubos na enerhiya. Pagkatapos ay kinuha ni Severin ang special ring na nakuha niya mula kay Damian. Mahusay na inalis ng kanyang banal na pandama ang mga paghihigpit dito, at hindi nagtagal ay itinoon niya ang kanyang kamalayan sa singsing. Ang tanawin ng kumikinang at parang hiyas na mga espiritual na bagay ay sumalubong sa kanya at nag-iwan sa kanya ng kagalakan. Napakaganda. Ang daming mahahalagang gamit dito. Isang ekspresyon ng purong tuwa ang bumalot sa ekspresyon ni Severin nang mapansin ang kumikinang na mga kayamanan. Isang napakaraming ilaw ang kumikislap sa espasyong singsing, na nakakuha ng atensyon ni Severin, ngunit isang ulap ng magulong itim at dilaw na enerhiya ang kitang-kita. Ang kasing laki ng kamao na globong ito ay naglalabas ng mayamang hanay ng mga banal na kasulatan ng Philosophia, na naglalabas ng isang makalangit na liwanag. Sa loob lamang ng ilang segundo, naabot ito ng kamalayan ni Severin, at isang pag-agos ng sigla ang nagpasigla sa kanyang pagod na espiritu. Nang makilala ang itim at dilaw na aura, nagulat si Severin. Ito ang Sky Soil Energy Essence. Ito ay isang pambihira na maihahambing sa sangkap ng alchemical sa 8th grade, at taglay nila ang kapangyarihang pahusayin ang kaluluwa at katawan ng isang practitioner.
Ang mga cultivator na nasa antas ng isang Paragon ang siyang pinakamaraming makikinabang. Ang mga epekto nito ay kapantay kahit ng sa Lunar Do, dahil napakahalaga nitong palakasin ang pisikal na pagkatao ng isang tao at itulak ang kanyang Chaotic Constitution sa pinakamataas na antas gamit ang pag-unawa sa mga banal na kasulatan ng mga pilosopiya sa loob. Ito ay kapaki-pakinabang kapwa para sa sarili at para sa pagpino ng armas. Habang ginalugad pa niya ang spatial ring, natuklasan ni Severin ang mga hindi inaasahang kayamanan. 3 halamang gamot sa 7th grade ang naruroon, na pawang mahalaga para sa kanyang mga pangangailangan habang kumikinang ang mga ito nang hindi nagalaw sa kalidad. Hindi nagaksaya ng oras si Severin sa pagkuha ng mga ito. Phoenix Spingrass, True Primordial Fruit, Purple Firepith. Lahat ng ito ay napakahalagang sangkap para sa 8th grade Paragon Hoodpil. Bulalas ni Severin ng may kasiyahan. Ang Paragon Hoodpil ay mahalaga para sa pagsulong sa Royal Paragon, at ang mga bihirang materyales na ginagamit para sa pagpino ng Pildores ay malapit nang maubos sa Blue Realm. Patuloy na tiningnan ni Severin kung ano pa ang nakaimbak at dinagtagal ay natuklasan ang halos 10 bahagi lamang ng mga sangkap ng alchemical sa 7th grade, maraming sangkap ng alchemical sa 8th grade, isang kasaganaan ng metal na euro, at iba't ibang iba pang bihirang kayamanan. Hindi mapigilan ni Severin ang paghanga sa kakayahan ni Damian sa pagkolekta ng mga kayamanan, na lahat ngayon ay pag-aari na niya. Ang Sky Soil Energy Essence ay marahil ang pinakamahusay na naroon, at ang globo na kasing laki ng palad ay kumikinang sa gininto ang liwanag habang ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay nagdudulot ng nakakasakal na pakiramdam sa nakapalibot na kawalan. Ito ay hindi katulad ng 10 banal na ginto na ginagamit upang pino ang mga banal na armas, o ang mga sangkap ng alchemical na ginagamit upang lumikha ng mahahalagang Pildores. Ang Sky Soil Energy Essence ay nagtataglay ng malaking halaga ng enerhiya ng langit kasama ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Para kay Severin, na nagsanay sa Sky Soil Hepta Gold Sword Energy tungo sa malaking tagumpay at nagpagana sa Chaos Constitution, sinabi niyang napakahalaga ng kayamanan. Napuno ng pananabik si Severin habang sinasabi niya ito. Kung kaya ko lang itong i-absorb at pinuhin, makakarating ako sa isa pang antas sa aking Chaos Constitution. Matapos suriin ang kanyang mga bagong tuklas na kayamanan, hindi maiwasan ni Severin na magmuni-muni kung gaano kalaking kayamanan ang iniimbak ni Damian, ngunit itinuring niya itong isang pag-aaksaya na hindi nagamit ni Damian ang alinman sa mga ito. Maraming dekalidad na materyal ang nasa loob ng spatial ring. Bukod sa Sky Soil Energy Essence na katumbas ng kayamanan ng 8th grade, naglalaman din ito ng ilang mga halamang gamot mula sa 8th grade at halos 10 halamang gamot mula sa 7th grade. 2 pang mataas na kalidad na espiritual na kayamanan at 2 dragonoid skills ang pumuno sa kayamanan. Hindi pinansin ni Severin ang mga tableta, dahil marami na siyang stock at nag-aalangan siyang umasa sa mga tabletang hindi gawa ng sarili niyang mga kamay. Matapos makuha ang Sky Soil Energy Essence, mabilis na ginamit ni Severin ang kanyang teknik upang masipsip ito. Pagkatapos ay itinuro niya ang gininto ang likido sa kanyang energy center upang balutin ang enerhiya, lalo itong pinipino at inaasimula. Isang malakas na pagsabog ang umalangaw habang ang buong pagkatao ni Severin ay naglabas ng magnetic force na sumisipsip ng napakaraming espiritual na enerhiya. Ang Sky Soil Energy Essence sa loob niya ay naglalabas ng isang mar-angle na banal na liwanag, habang ang mga banal na kasulatan ng pilosopiya ay maliwanag na nagliliwanag dito. Naging isang napakalaking daluyong ng itim at dilaw na enerhiya na sama-sama sa mga buto, kalamnan, balat, at mga panloob na organo ni Severin. Ang buong pagkatao ni Severin ay agad na sumailalim sa mga kahanga-hangang pagbabago. Sa ilalim ng impluwensya ng panlabas na espiritual na enerhiya at ng panloob na Sky Soil Energy Essence, ang espasyo sa paligid ni Severin ay nagsimulang magbago. Ang kanyang mga buto ay naglabas ng isang makinang na liwanag, at hindi mabilang na mga gintong ron ang lumitaw. Ang maharlikang aura na nagmumula sa mga ito ay kayang magpang-inig kahit sa kalangitan. Ang kapangyarihan mula sa Chaotic Constitution ni Severin ay inilabas, at ang mga siksik na banal na kasulatan ng pilosopiya ay tumaas upang bumuo ng masalimuot na mga gintong ron na nakaukit sa kanyang katawan at mga buto. Habang ang mga ron na iyon ay umuunlad at nagiging mas komplikado at magagarbo,
isang mahiwagang malalangit na kapaligiran ang tila lumitaw. Nararamdaman ni Severin ang isang pagbabago sa kanyang Chaotic Constitution. Ang kanyang orihinal na matibay na katawan ay lalong naging mas matigas, at ang mga gintong ron ay naglabas ng isang napakalakas na enerhiya. Ang mga pinsalang sumalot sa kanya ay gumaling ng puwersa ng buhay na nakapaloob sa mga banal na kasulatan ng pilosopiya. Ang kanyang pangangatawan ay naging mas malakas, at ang kanyang enerhiya at dugo ay parang isang makalangit na hurno na nagliliyab na kasing liwanag ng araw. Ang kanyang pagbabagong anyo ay nagpatuloy ng halos kalahating oras nang umuga ang kawalan at nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga kulog na tunog. Hindi mabilang na matangkad na gininto ang ilaw ang tumagos sa mga ulap na parang mga sinag ng langit, habang ang mga ulap na kulay bahaghari ay nagsimulang umikot. Lumitaw ang mga gininto ang lotus mula sa lupa, at tila isang halimuyak ang kumalat ng milya-milya. Kumalat ang kanyang aura at binalot ang maraming planeta, kabilang ang Merek, at ginawang isang palabas ng kinang-ang kalangitan. Ang buong Big Dipper ay tila nababalutan ng isang ningning, at hindi mabilang na mga bituin ang nagliwanag na parang ipinagdiriwang ang tagumpay ni Severin. Sinuri ni Severin ang kanyang katawan gamit ang kanyang banal na pandama at pinagmasdan ang Sky High Point sa kanyang energy core na tila nagbabago sa isang bituin. Walang katapusang celestial na liwanag ang namuo upang bumuo ng mga gininto ang ron, at ang mga batas ng pilosopiya ay tila naitatak sa kanyang katawan upang patuloy siyang pangalagaan. Ang tanawin ay nagdulot ng napakalaking kagalakan kay Severin. Matapos niyang masipsip ang Sky Soil Energy Essence, nakamit niya ang malaking tagumpay sa kanyang Chaos Constitution. Ang kanyang pisikal na lakas pa lamang ay maaaring katumbas ng 1,000,000 kilo, na nagbigay daan sa kanya upang mailipat ang mga bundok at mahati ang mga dagat. Ang pagkamit ng malaking tagumpay gamit ang kanyang Chaotic Constitution ay nagdulot ng malaking kagalakan kay Severin. Bukod dito, ang kanyang Chaotic Constitution ay pinagsama na sa Sky Soil Energy. Habang pinapakain ng Sky Soil Energy Essence ang kanyang katawan, ang husay ng Sky Soil Heptagold Sword Energy ay umabot sa mga bagong taas. Mga manipis na itim at dilaw na enerhiya ang lumabas mula sa katawan ni Severin, na naglalagay ng presyon sa nakapalibot na kawalan at nagbabantang paksain ito.